Magandang oras mga ka-TH, mga ka-treasure hunter sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga ka-TH dyan sa abroad. Kumusta kayong lahat? Aking i-upload ngayon itong dating video ng aking ama na na-upload sa The Golden Boy 6 years ago. Matagal na to at akin nilipat dito sa The Surigao Sun. Kasi yung ating Golden Boy channel ay hindi na yon for treasure hunting. It's about current events na yung kanyang mga upload. So itong ating episode ngayon ay itong tungkol sa mga treasure symbols ng Yamashita treasures na tinatawag. Ito yung mga symbols ng direction kung saan ka pupunta. Okay? Hindi ito yung automatic na kung diyan nakalagay ay diyan kukunin. Ito'y direksyon, magtuturo. Kaya ating i-download or i-screenshot ang bawat pahina nitong ating episode ngayon kasi ito yung pinakalibro. Itong libro na ito ay marami ng Xerox ngayon eh. Pero noon ang nag-publish nito ay isang English na treasure hunter na taga-England, which is ang aking ama ay binigyan niya ng kopya ng libro na of course ito yung isa sa mga original na libro na ito yung aking tinatawag na Biblia ng treasure hunters. Kaya kung meron kayo nito ay para na rin ikaw na yung dictionary for treasure hunting. Kaya yung iba nagbibenta ng mga kagamitan na mga detectors, di ba? Ay meron silang parang freebies, libre na mga ganito, na mga treasure codes and signs. Yun ay sinirox nila sa original book na nabili nila. Okay, kapag bilhin mo to sa labas ay sa ngayon nasa 4,000 pesos ito na libro. Pero kapag ipasirox mo lang or dito kukopyahin nyo ay siyempre libre ito, di ba? Okay, so ito na nga oh. Ito yung first page. Ayan, so marami diyan. O, di ba? Hindi niyo akalain na merong ibang sign dito na ngayon nyo lang nakita, di ba? Katulad ng itong 739, di ba? Ibig sabihin, danger itong numero na to. Itong rear tunnel in the rear ay kakaiba rin, no? Letter C na square at 5. So ayan, punta tayo sa pangalawang pahina. So ito yung mga direksyon, no? West, south, right. O ayan, nandyan ang 7K, oh. Inside or side. Pwedeng sa loob kasi yan ng bato. Kung dagdagan niya ng 7KD at 7KO ay iba na naman ang kahulugan. Okay, next page tayo. So ito yung mga shells na nakataob at face up. Ito shell upside down means travel. Ang naka-point pa itaas, nakaharap pa itaas na mga clamshell na yan ay mga bato na na hinugis na clamshell. So kung facing upward yung clamshell, ibig sabihin nasa baba ng malaking bato na hugis clamshell. Ito yung parang sa comics, so right at the bottom. Karamihan yan ginagamit sa tubig. Ang treasure ay hinulog sa tubig, so right at the bottom.
maraming views ang ano na to eh. Kasi ito'y noon, exclusive pa kasi 6 years ago, ay wala pang nagsiserox ng libro na ito. Nang pinalabas ko to, ay ito kasi parang sikreto lang noon na hindi pinapalabas ng mga treasure hunters para sila lang yung nakakaalam ng kumpletong science. Hindi man kumpleto pero napakarami, almost complete dictionary ng treasure symbol ito. Pero nung umpisahan kong ipalabas ito 6 years ago, ay nagtaka ko marami na ang may kopya nito. Baka nag-screenshot sila at nag-compile. Di ba mga katiyats? O, di ba? Sa mga subaybay sa channel ko, ay siyempre ako ang pinakaunang nag-share ng mga kumpleto o halos kumpletong mga treasure symbols. Kasi ang purpose ko kasi ay hindi para ako ang makakuha, kundi sinishare ko ang mga ganito, mga codes and symbols para marami ang aasinso sa buhay sa Pilipinas at marami ang yayaman. Yun ang unang adhikain ko sa pag-publish nito eh. Kaya nga pinalabas ko na lahat eh. Sa Golden Boy nandun lahat. Lahat ng pahina ng libro na importante ay sinishare ko. Pero ngayon dahil hindi ko to nailagay sa Surigao-san channel, ay nililipat ko na, dito ko na ilipat. Lahat ng magandang mga episode doon sa Golden Boy about treasures ay ililipat ko na dito sa The Surigao-san para manatili ang ating Surigao-san na premier or primera na source ng information and knowledge about the treasure codes. Okay. Treasure codes ng Yamashita Treasures. So ito yung sinabi ko na lahat ng mga letter T, karamihan yan ay meaning ay treasure below or under. Merong iba dito na ngayon nyo lang nakita, katulad nitong T, parenthesis T7, di ba? Itong sa taas. So, ang meaning niyan ay decoy lang siya na, na code na symbol. So, wala diyan. Pampagulo lang siya. Daming variation ng letter T, oh. Ang south, di ba, kung tingnan nyo ang south, kasi kung T south, kung tingnan nyo ang south sa compass, ay nasa baba siya. Kaya ang T is shita or under. Okay, pero kung naka-flat yung naka-flat yung T sa lupa, hindi nakatayo, ay sundan nyo ang south, papuntang south. Yung sa gilid niya, ito yung mga distansya. So katulad niyan, merong 6 na distansya, so pwedeng 6 na metros or 6 na yarda. So ito, kompleto talaga ito sa direction eh. Ayan, hindi ko na tinipid noon na lahat na ay binigay ko na. So ito yung 7KO, deposit under the big stone. Sa aking experience, ang 7KO ay kung saan tinatak yan, kung saan minarka ang 7KO na bato, doon na bato mismo. Under sa bato na yun. Meron akong nakitang ganito sa bundok eh, na recover na. Pero yung O ay merong dot sa gitna. So ibig sabihin, treasure in the center, under. Nakasentro sa bato, under sa bato. 7KO. Yung 7KD naman, dumidistansya yon sa nakita ko sa bundok na recovered, na talagang totoo, na kininto sa akin ng may-ari ng lupa.
Magandang episode yun, 7KD True Story. Kasi kausap ko talaga ang may-ari ng lupa na inutusan siya ng mga naghukay na bumili ng sako kasi nakuha na within 4 meters lang 4 meters deep lang nakuha yung concrete box. At sinabihan yung matanda na bumili ka ng sako sa nayon kasi narito na yung mga gold bars. Kaya nagmadali ang matanda. Ay hindi pa siya matanda noon, nasa 50 anyos pa mahigit. Ngayon ano na siya nasa 80 na. Pagbalik niya, 1 oras siya nakabalik kasi malayo ang nayon. Pagbalik niya, wala na yung mga naghukay sa kanyang lupa. Yun ay true story. I-upload ko yun muli para marami ang makakaalam na totoo talaga ang 7KD at ang 7KD ay may distansya galing sa bato na minarkahan ito. So ayan mga katiyats. Okay, another page. Okay, so ito yung mga trail marker ng katulad ng heart, triangle na may buntot. Lahat ng sikreto ay narito na mga katiyats. Believe talaga ako sa libro na ito. Kasi noong last month, meron kaming pinuntahan na bundok. At ang ginamit na mga codes sa bundok ay mga bilog. Malaking bilog and then maliliit. And then, para makasigurado ay ginamitan ko ng dowsing kung saan yung higop ng dowsing. Doon ko hanapin yung counter ng mga bilog, counter sign. Doon ko nakita yung mata. 2 mata nakatago sa ilalim ng bato. And then hinanap ko yung tiningnan ng mata. And then nakita ko yung ulo ng elepante na nakatusok yung uso sa lupa. Bato yun na ginawang elepante na may nakatusok ng uso. At ginamitan ko ng detector at locator ang uso. Ay doon talaga sa nguso na nakatusok sa lupa. Nang hukain, naku, kompleto rekado. Yung mga carving talaga, mga jar, mga puso na bato, merong hagda na bato, merong kamao na nakaturo, na bato pa rin, na hindi maliliit malalaki. At yun ay naka-reserve na yun na site. Tinago ko lang yun. Kapag na sa may-ari ng lupa, magkasundo na ay pwede nang ipagpatuloy yon. Pero sa ngayon ay under negotiation muna. Yun. Doon ako believe sa sa treasure science talaga kapag marunong kang titingin ng mga direksyon. Matagpuan mo talaga ang mga counter sign na hindi lang 2, nasa 4, 3. Ganon kadami ang pagpasapasan ng signs ng counter signs bago matagpuan yung pinaka digging spot. Hindi yung makita mo kaagad ang bilog ay diyan na. Meron pa yan, meron pang mga sa unahan. At ang sa nakita ko yung mata na 2 ay hindi siya naka-display sa sa lantaran. Nakatago siya sa ilalim ng bato. Grabe. Talagang nakatago yung 2 mata Kaya yung tingnan nyo ay below the knee na nasukat sa bato. Yung mga malalaking bato, wala sa eye level yung marka ng mga counter sign, kundi below the knee, nasa talaga malapit na sa lupa. Doon nyo makikita. At kung hindi nyo linisin, mga damo yung makita nyo Kaya linisin nyo yung mga palibot ng bato. Merong mga mata diyan o kaya marka o araw na halos natabunan na ng lupa sa paglipas ng panahon. Okay, so patuloy tayo. Next page. Ito. Maraming bago sa paningin nyo, mga ka-TX. So itong parang ito parang brush sa baba, under or inside.
Wala pa akong nakitang ganito sa actual eh. Parang brush yan, no? Para din siyang ano, parang itong puno ng bamboo. So, under or inside? Kakaiba. So, ito, mga arrow, iba't ibang arrow. Ayan, mga variation ng T, oh, itong parang big, di ba? So, down below pa rin siya, variation of T. So, ito sa baba ay meaning niyan treasure, pero under pa rin siya kasi variation siya ng T, letter T. Kaya yung mga ano, merong bilib na bilib sa mga scanner nila eh. Ako graduate na ako sa scanner eh. Kung nakita nyo mga katiets, yung hawak-hawak ko last year ay Proton Elic 16. Bilib ako sa kanya, sa kanyang mga features. Pero wala eh. Yung ituturo niya, mga malalim na mga ano na pagkabaon. Imagine nyo, 27 meters, ang ibibigay niya, 21 meters. Wala man lang 4 meters na binigay yung Proton Elic. Kaya sinuli ko na. Wala eh. Tatalunin siya ng ano ng ating prowess and knowledge in code and symbols. Kapag na-memorize nyo ito lahat, araw-araw titingnan nyo sa inyong libro or cellphone, kapag nakopyan nyo, ay para kayong walking dictionary ng treasure hunting. Mga katiets, maniwala kayo. Kahit itanong nyo sa mga matatandang treasure hunter, hindi sila believe sa mga scanner. Kasi ako nga, nalocate ko yung dalawang site na napakaganda talaga. Yung isa ay sobrang ganda. Lahat ng elements nandun eh. Putol-putol na logs na kahoy sa 4 meters deep, sa 2 meters deep. Mayroong kampana na gawa sa simento na may tubo sa gitna. Pangalawa, mayroong dunat na bato na may buta sa gitna. And then, dalawang kulay na bute, brown at green. And then, pagkatapos noon ay sa 6 meters ay mga plywood na 1/2 thick. 6 meters. Anong ginagawa sa 6 meters? Binakho yung hukay kaya nakita yung lahat. So ang ginamit ko doon ay dowsing lamang. Tsaka meron kasing pyramid na triangle na pyramid na mahaba yung isang side. At sinundan ko yung mahabang side. At doon ko dinadowsing, ginamitan ng locator at ng aking metal detector sa unahan. Sinundan ko lang yung mahabang side ng pyramid. Hindi nga ako makapaniwala na na tinamaan pala. Anyway, di ko alam kung nakuha na nila. Sa last na dinig ko ay mga plywood na ang dami-dami, 1/2 ang thickness, nakuha sa 6 meters deep na pagkalalim na niyan. Kaya anong ginagawa ng mga plywood doon? Yun ay mga cover ng mga boxes na sinadyang nilagay sa ibabaw para pag mag-retrieve, yun yung hanapin yung mga latang-lata na mga marine plywoods. By the way, ang plywood ay 2012, 2020 pala, I make that 1920 ay fabricated na ang plywood made in USA. Kaya sa panahon ng gera, 1943, 42, 44, meron ng mga plywood. Kaya pwedeng gumamit ng plywood ang mga Hapon sa paggawa ng mga boxes na nilagyan ng gold bars. Ang karamihan din diyan ay palutsina talaga. Yung kahoy na palutsina. Hindi nabubulok ang palutsina sa tagal na 80 years kasi siya ay treated in fire. Pinapatigas sa ang palutsina sa apoy.
heat treated siya kaya hindi siya nalalata, parang uling na siya eh. Okay, kaya yun ang aking ano sa inyo mga katiyets na wala pang susubra pa sa galing ng mga treasure code. Kapag minaster nyo talaga ito at matagal na rin kayo sa treasure hunting ay makita nyo ito sa actual at kayo ang experience yun ang magturo sa inyo. Sabi nga ay the experience is the best teacher. Kahit i-memorize mo ito ngayon, kapag hindi mo pa yan nakita sa labas, so hindi mo pa rin siya makorek kung ano talaga siya. Pero ang importante, alam mo ang mga direksyon ng mga symbols na ito. Kasi kapag na-encounter mo na yan sa labas, sa palagi mong pag-akyat ng bundok, ay makagawa ka na ng sarili mong libro about treasure marker. Mga katits, maniwala kayo niyan. Yung kasama ko nga na ano, yung si Pendulum, nung unang nagkita kami niyan, medyo ano yan sa akin, akala siguro niya na bago pa lang ako. Sabi niya, ilang taon ka na sa treasure hunting? Sabi ko, 17 years old pa ako nag-umpisa niyan. Hindi sila maniwala. Yun nga, ang mga experiences ko ay diyan din ako kumukuha ng mga meaning. At of course, dito sa libro ng aking ama, 17 years old, ako yung mga tagadala ng Gemini 2 detector, yung lumang Gemini, di ba? Meron pa sila noon yung TM808 na 2 meters lang ang ma-detect. Ang Gemini ay magkapag-detect ng ng nasa 4 meters. Magaling ang Gemini kasi made in made in USA ba yun o Germany, nakalimutan ko. Mura lang ang Gemini. Para sa gustong bumili ng detector, wala nang gaganda pa sa made in Germany or made in USA. Kahit mga analog ang tawag doon, ay ito'y mga tested na. Kung sa armas pa yan ay Garan Garan M1, di ba? Okay, so ayun, at yung experience talaga is the best teacher. Wala nang magaling pa na teacher kundi experience sa treasure hunting. Marami kasi kayong makikitang mga recovered treasure sa bundok. At doon mo malalaman na yung sign pala na yun ay ganun pala ang pagkuha. Kaya kailangan talaga ng makita mo yung mga totoong mga nakuha. Meron akong gawing reaction about, may nagsabi kasi na sa Facebook, nag-upload na, bakit ang dami-daming test dig dito? Itigil nyo na yung mga kagamitan nyo na tinuturo, mga decoy tinuturo. Actually, walang decoy. Yung tinatawag na decoy, yan yung mga minerals, mga bato na magnetic, na nasagap ang detection ng mga manual na gamit. Kaya sinasabing decoy. Pero actually, kung wala talagang nakabaon, walang decoy. Bakit kahit walang nakabaon, sabihin nila na decoy? Hindi yan decoy. Yan ay deposit ng minerals, magnetic rock sa ilalim ng lupa. At kapag hukayin mo, ang makita mo ay bato na nagpatong-patong. So yun yung nadetect ng gamit. At hindi yung decoy, yun ay natural na naroon. Ang decoy ay sadyang nilagay sa mga lugar na meron talagang ibinaon. Pero kung walang ibinaon, walang decoy. Ang sabi dami daw butas, siyempre. Ako'y nakasama noon sa nag-operate ng itong mga Koreans. Kahit may mapa sila, ay nag-miss yung kanilang backhoe. So ang marker nila ay 203 na giant. 203, malaki. Andin sa mapa nakalagay na east direction
Ang din nakalagay doon ay 5 meters lang. Pero nang bakuin nila ang 5 meters galing sa kahoy going east, ay wala doon. Siyempre meron sa mapa, nakalagay sa mapa eh. And then adjust. Punta sila sa 3 meters malapit sa kahoy. Yun. Pag-back ko doon, wala pa rin. So ang kahit backho, kahit mapa, pumapalpak na nga eh. Kaya nag-adjust sila. Pumunta sila sa 7 to 9 meters. Ayun, doon. Malayo-layo pala. Pero sa mapa, nakalagay 5 meters. Ngayon, ang sikreto kasi ng Hapon, meron silang tinatawag na pole. One pole is 5 meters. Kaya kung sabihin 2 poles, akala natin 2 meters, yun pala ay 10 meters pala, hindi 2 meters. Kasi 1 pole is 5 meters. 2 pole is 10 meters. Merong mga sikreto kasi yan. Kaya, kapag nakakita tayo ng mga tisdig-tisdig lamang na 2 to 3 meters deep, ay pabayaan nyo na yun sila kasi nagtisdig lang yun. Pero kapag naghukay ka ng aabot na ng 10 meters, 15 meters, at ginawa nyo ng sungkaan ang site na maraming malalim, hindi na yun tisdig, yun ay final na yun eh. Final digging. Pag-usapan natin sa susunod, yung mga tisdig na yan. Kasi meron akong i-upload bukas na pinasok ko na naman na napakalalim na tunnel. Bakit pinagpatuloy nila paghukay ang tunnel na wala silang nakitang mga underground trail marker? Underground trail marker or UTM. Bakit hukayin mo na wala kang nakitang trail marker underground? Katulad ng kamao na nakaturo yung pointer finger, yun na isa sa trail marker na sundan. Paa na bato or sapatos na bato, yun. Mga bato na bilog na may butas, yun, mga trail marker yun. Kapag meron yun, patuloy sa paghukay hanggang ituro niya na ang last sign na nandyan na. Pero kapag walang trail marker, hanggang 3 meters lang ang tisdig, mga ka-TH. Kaya, ay sabi ko nga sa sa kakilala ko na nagugay ng malalim, walang trail markers eh. Sinundan daw nila yung detection ng ng gamit. Sabi ko, lahat naman ng bato diyan mag-detect sa loob dahil magnetic rocks ang mga yan. Ang importante talaga may trail sign, may man-made object sa ilalim ng lupa. Kapag merong ganon, saka maghukay ng malalim. Okay, patuloy tayo next page. So ito mga common na to na symbol eh. Ito yung sabi ko na ang F ay kahoy. Kaya walang maniniwala eh. Akala nila naging binto lang ako. Kapag F, nasa kahoy. Okay, next symbol. Ito, mga boots. Mga sapatos ng army to. So kapag facing left is travel left. Kapag nakaharap sa right ang sapatos, travel right. Ngayon yung travel na yan ay in every 7 or 9 meters ay meron yan makikita kayong counter sign na nakamarka sa bato. At karamihan ng counter sign ay 3 beses lang na ipapasa ka hanggang darating ka sa final na digging spot. Meron ding counter sign na 1 beses lang. So, bali 2 sign. Pero sa nakita ko yung last month na ipinasapasa ako 1, 2,
Apat na bisis ako pinasa bago nakita ko yung ulo ng elepante na nakatusok yung uso sa lupa. Bato yun na, hindi yun elepante. Hugis elepante lang. So ito yung treasure under na letter C. Ayan o. Itong triangle na may buntot, naka-encounter na ako nito sa bundok eh. Kapag baluktot yung buntot, ibig sabihin niya nasa likod ng kahoy. Nakatatak siya sa bato, nasa likod ng kahoy. Ang problema, patay na yung kahoy at saka lataan na, wala nang makita. Kaya yun ang problema sa mga sign na ito, na treasure at the back of the tree. Kapag straight yung buntot, nasa side lang ng kahoy, hindi sa likod. Mga katietso. Itong 730, actually 73 square yan eh. Pero minsan 730 siya tingnan. At the back. Ang kahulugan. Ito, marami talagang ano dito. Marami kayong matutunan dito. Dictionary nga ito eh. Biblia ng mga treasure hunters. Ang 4K naman ay minsan hindi lang yan inside kundi at the back. Norte kasi ang 4 kasi yan ay north. So at the north, ang north ay nasa itaas eh. Kaya kung nakaharap ka na sa bato, ang north ay nasa likuran ng bato. Yan yun mga katiyets. Okay, so ito pa, dagdag natin no. So itong clamshell sign naman na giant clamshell na dalawa na naka Paris pa siya, kompletong Paris. So kahulugan niya, merong open entrance or open door. Kapag open door, merong bato yan na sliding na itutulak lang at mabuksan yung kuweba. Kapag open entrance naman ay bukas talaga yung na kuweba. Pero kapag ganito na merong dalawang clamshell na Paris, ibig sabihin talaga niyan, open door na sliding rock. Itutulak mo yung rock or ihuhulog mo. Yun yung kanyang kahulugan. Okay, so yan lang ang ating kumpletong, hindi man yan kumpleto, pero sa libro ko ay kumpletong sinishare ko sa inyo. Pero marami pang na hindi natin nakita at hindi na documented sa libro na ito. Marami pang signs ng directions. Okay, ako'y magpaalam na mga katiyats. Maraming salamat sa lahat ng aking followers noon pa man at hanggang ngayon. At sa mga bago pa lamang sa channel, sa mga newbie na treasure hunter, ay patuloy lang na manonood sa ating itong mga episodes about treasure symbols. Kasi napaka kahit wala kayong detector ay makatagpo talaga kayo kapag nandyan pa ang item ay mukhang tatamaan talaga. Tatamaan nyo kung alam nyo ang mga treasure codes and symbols, lalo na sa mga directions na codes. Okay? So paalam na at ingat ang lahat.